Nung magpasukan niya po, sir, pumunta na po siya doon dahil kailangan na niya mag face to face. Pag tumatawag sa akin, umiyak. Hindi na, mama, ako init na dito. Sa panibagong buhay na aking tinutugpa. Hinahanap-hanap ko, mama, yung pagtuturo ko dun sa mga maliliit na bata. Yung pag-araw ng Biyernes, araw ng pagtuturo. Nahanap ko yun, mama. Ako yung init na init, tinahanap ko sila. Alam mo yung yung lahat na ginagawa mo na yan, yung lahat ng sakripisyo mo, yung paghihirap mo, lalong-lalo na yung pagmamahal mo sa mga magulang mo, kapatid mo. Hindi lang sila yung minamahal mo pati yung mga katribo mo. You will be blessed beyond your expectation. Yun yung napakagandang regalo ng ating Diyos na nakalaan sa'yo. Basta hindi nagbago yung laman ng puso mo, maniwala ka sa akin. You will be blessed beyond your expectation. Mabuhat mo na doon. Sige po. Thank you po. Nasaan si mama at papa mo? Andito po yung nanay ko po. Nay! Nay, nakaka-proud tong anak mo. Ito na. Ito, sir. Ito. Kuya Gus, dito. Ito yung mga medalya niya. Okay. Okay. Ilan to? Dapat, ano to hanggang top siya Top ka ba lagi? Ano po, nung nag-aaral po ako sa public, grade 1 hanggang 8, 8 po. Yung iba po, nung lumipat po kami ng bahay, naiwan na din po sa katagalan. Ang mahirap lang dito, Katekram, wala talaga silang ilaw. Madilim. Okay. Diyan na muna yung medalya. Ito, tignan nga natin. Ay, panalo. Grabe naman to. Ito po yung may honor po ako nung natin. With honors. Anong year to? 2021, 2022? Mga certificate. Yung mga certificate ko po. Hindi, nakaka-proud lang kay ate. Maganda na, matalino pa. Congratulations. Nasaan si nanay? Nay, dito muna, nay. Okay lang, makilala ho muna kayo. Ito si nanay. Kaya pala maganda yung anak niyo. Maganda rin yung nanay. Maganda naman po ang mga dumagat. Oo naman. Talaga naman po, native na magaganda ho talaga. Kami po mga kulot, kaya lamang po ganito itong buhok ko. Kasi dahil nga po mainit ang panahon na ako po yung nagpagupit. Para makatipid po sa shampoo. Kaya lang ako. Hindi lang po. Kulot po kami, mga kulot kami, kaya lang nagpapakit. Pero hindi ho kayo yung talagang pure name. Ang aking pong lola't lola sa aking ina ay purong dumagat pong katutubo. Apo. Kaya ang aking pong inay puro. Kaya lamang po dahil nga po medyo marami ng tao, nagkahalo-halo na, nakapangasawa ang nanay ko ng ang aking nanay ay nakapangasawa na ng remontado. Ibig sabihin, 1/4 ka na lang. Hindi ka na half. Kasi si nanay ang half. Tapos, ikaw ang 1/4. Pero ang ganda ng kombinasyon po ng asawa niyo. Lahat po ba sila ganyan kagaganda? Hindi po. Yung aking po ibang anak ay maiitim. Tulad ng aking balat. Opo. Aba, maputi ko kayo na ha? Hindi po. Maputi ba yan? Maputi po ay yung maliwanag. Kaya ko po yung madilim na Pero kumusta po itong anak niya? Napaproud po ako sa anak niya. Dito po, masaya po ako na meron po akong nakilala dito sa lugar dito na kabata-bata pa lang alam ng mahalin tong mga ganitong kabataan mo dito. Nakaka-proud lang, may ganyan ko yung anak. Yun nga pong sinasabi ko sa aking mga anak na yung malasakit sa ating mga kapatid na dumagat ay huwag natin wawalain. Sapagkat ayawin mo natin sa hindi, sila'y ating kadugo. Kaya dapat natin silang pagmalasakitan. Kaya nga sabi ko sa kanya, ay dahil ikaw yung kaunahan na gumraduate ng grade 12 dito sa punduhan ng mga katutubong dumagat,
ay sana kung may pagkakataon na makapag-aaral ka sa kolehiyo, ay isikapin mo na makatapos ang pag-aaral at balang araw, ikaw ay makakatapos, ay isa ka na rin sa magtuturo sa mga batang katutubong dumagat. Nakakatuwa yung ganitong mga nanay, yung suportado yung mga anak yun, no? Kasi po sa totoo lang po, ang mga dumagat, karamihan po hindi nakakapag-aral o madalang ang nakakapagtapos. Kasi ang mga dumagat po, laging binubuli. Pagka po ako nga po, no, ako'y bata eh. Lagi ako napapaaway. Kasi po, pag po ako'y nag-aaral, kagaya po sa mga kahalukop yung mga batang Tagalog, lagi po sinasabi sa akin, dumagat, maitim. Eh, siyempre, masakit po sa puso ng mga dumagat yung binubuli kami. Kaya ako po, isa na po ako sa hindi nakapag-aaral, nakapagtapos kasi po, ayoko po nang ako'y binubuli. Kaya sabi ko po sa mami ko, Nay, ayoko nang mag-aaral kasi ako'y binubuli lang, ako'y mapapaaway lang lagi. Kaya ang totoo po, ako'y talagang wala narating. Dahil mas pinili ko po ang manahimik dahil ayoko po nang tinutok sa Hindi, ang nakakatuwa lang, kaya pala ganun yung puso mo dahil kay mama mo pa lang, meron ng pagturo na mahalin mo yung mga katutubo mo. Yun din po yung nagpapasalamat po din talaga. Mas namulat po kami dito sa mga kapwa ko po katutubo na kasamahan ko. Yun yung pinakaano ng puso ko, nagpapasalamat din talaga po ako sa nanay ko kasi hinubog na po ako na mahalin yung sarili kong kulturo. Kasi ang natutuwa lang din ako sa'yo, parang inaano mo, ano yung ikakahiya mo? Ito yung buhay namin, di ba? Mas proud po ako. Mas proud po ako dito sa kung nasan man po akong lahi ngayon, paano man po yung lahi ko ngayon, mas pinagmamalaki ko po yun. Kahit po nasa bayan ako, alam po ng lahat ng mga kaklase ko na katutubong dumagat po ako. Galing po ako sa Bulacan po. Yan. Tapos lang po, binibilib din sila sa akin kasi yung kumpara daw dun sa confidence na meron sila, parang grabe daw yung sa akin. Kahit hindi nga po nila daw akalain na abot na taon ako ng modular eh. Hindi nila akalain na ganun. Kasi yung kumpiyansa ko po sa sarili, parang ang daw po sila, mahihain sila. Ako, talagang pag may mga performance tasks po sa school, may mga pinagagawa, active po talaga ako. Napakapalad lang natin ka, Tegram. Nakilala natin si ate. Kumusta po kayo? Pangalan po niyo? Efren po. Tatay Efren. Ilang taon na po kayo? Ito. Natutuwa po ako dito sa anak niyo. Talino pong bata. Saka may pagmamalaki, magalang. Talagang pinakaano ko rin yung bagay na. Kaya nga po halos nagtatrabaho sa Batay Gubat 14 years na. Pero wala kami sweldo. Allowance lang binibigay sa amin ng dinar. Minsan meron, minsan wala. Kaya wala pong sala sa akin kasi volunteer kami. Parang volunteer. Voluntaryo lang po, utang loob, pero hindi kami trabahador talaga nila na regular. Okay. Kaya kung minsan meron, kung minsan wala, tinitigaan ko na dahil sa pag-aaral ng anak mo. Suporta ko na sa kanya. Tinitiwala ko na sa kanya. Grabe, sarap nun. Ang sarap sa pakaramdam. Pinapating niya ito, minsan namamatay iba, mabubuhay, pero sa kanya rin nakalaan yan. Ito, Pag-aaral niya. anong pakaramdam yung ganun naririnig mo yung ganun papa mo? Sa akin, mas po, nagkakaroon ako ng lakas ng loob na, yung parang, tibayan po yung sarili ko, nagkakaroon ako ng inspirasyon po. Parang, talaga, sila talaga yung lakas ng loob ko. Kahit, madalas, parang pinanghihinaan ako ng loob. Parang iniisip ko lang yung mga magulang ko. Ayun, sila talaga yung nagpapalakas ng loob ko talaga. Message sa mama at papa mo. Kay papa mo muna. Ayun po, sa papa ko, nagpapasalamat po ako kasi alam siya, hindi po siya tumitigil sa pagtatrabaho. Kahit po, umulan umaraw, nasa gubat siya,
kahit madalang na lang din po namin makasama po yung tatay ko. Minsan na lang po sa isang buwan. Nagpapasalamat ako kasi, niya kami, sinusuportahan niya kami sa namin, gusto din namin. Saka katambal na nga din po ng sa amin ng mama ko, na parang, sila yung nagbibigay sa amin na huwag kaming sumuko po. Kung pinanghihinaan kami ng loob, inaano nila kami na magdasal lang, na magtiwala po talaga. Yan. So sinasabi ng mama at papa mo, kapit lang kay God. Opo. Kay mama mo. And sa mama ko po, nagpapasalamat po ako kasi din, kumbaga, siya po talaga din yung nag-ano talaga sa akin na parang hubog niya po ako na mabuting bata, na tulungan din po yung mga kapwa katutubo. Nagpapasalamat po kasi dito po ako sa pamilya na din natin na nagmula. Yun po. Dahil sa paggabay nila sa'yo, yung pagpapalaki na lang maganda sa'yo. Opo. Iba kasi yung yung pinalaki ka lang. Pero kung merong tamang pagturo, pangaral, tapos higit sa lahat yung paano ka i-connect kay God. Yun po yung nagpapasalamat ako kasi kagaya nga po sa bayan, ako lang din mag-isa. Parang yun din yung nagiging ko na pag nalulungkot ako, nagdadasal lang din po talaga ako na darating yung panahon, magiging okay po yung okay yung lahat. Ayun, kaya sinasyagaan ko po to na makapag-aral kasi din po na gusto ko nga din po lahat matulungan din po talaga lahat na mga katribo ko po. Tayo dito po kayo sa tabi ko tayo. Hanggang kailan nyo siya susuportahan? Ako, ang masasabi sa anak, unang-una, tiwala sa Panginoon, tiwala sa sarili, tiwala sa ibang tao. Ako hanggang nabubuhay, susuportahan kita. At lahat ng gagawin kong bagay na mabuti ay para sa lahat yun. Lalo-lalo rin sa nanay mo. Hindi ako bibitiw sa inyo hanggang nabubuhay ako yun. So, short pero malamang. Si nanay, mensahe po niyo sa anak niyo. Hanggang kailan niyo siya susuportahan? Ako po, pinalaki ko po sila na inalagaan ko sila ng maayos, sinubok ko sila sa maayos yung pamumuhay. Kahit na lamang po kami mahirap, kahit 2 beses ng araw, kami ay kumakain. Mahalaga po, sila po ginabayan ko, ginapang po namin sila para sila makapag-aral. At nawa, balang araw, ay hindi lang kaming magulang yung balikan ng kanilang pagmamalasakit, kung hindi yung lahing aming pinagmulan. Kahit kailan, huwag nilang kalilimutan na kami ay galing sa kami ay dugong dumagat. At kahit kailan, huwag nilang ikakahiya yung aming kultura, yung aming lahi. Saan man sila makarating, ay handun pa rin yung malasakit nila sa aming mga kapatid katutubo. Kung meron po kayo natutunan na aral ng buhay, ano po yung pwede nyo ma-share sa mga makakapanood ng kwento ng buhay ko? Lalong-lalo na po sa aking mga kapwa magulang, huwag tayong magsasawa na suportahan ng ating mga anak. Malay natin, baka balang araw, ay kung sila ay makapag-aral, ay mamatay man tayo, may maiiwan tayong magandang alaala sa ating mga anak. Si tatay, ano po yung natutunan nating aral tayo na pwede nating maituro sa mga makakapanood po ng kwento ng buhay po ng anak niyo? Ang masasabi ko lang sa anak, hindi po sa mga makakapanood, sa kanila, yung ganun din, parang sinabi ng misis ko na yung bagay na yun dapat laging kalalahanin niya. Saka isa pa, huwag makalilimot sa mga kapatid niya, kamag-anak niya, sa tribo niya at kalahi niya. Kasi doon siya nagmula Doon talaga siya nagmula. Tayo gusto kong malaman ano itong mga siblings niyo. Ito po yung langka, ito po yung kape, nain po kape rin.
Ngayon ito po, baka sakali lang na mabuhay. Pag nabuhay naman po kadidili, baka next year pa po siya matanim sa malalaki na. Next year. Gusto kong malaman magkano yung kikitain niyo dyan. Kasi sabi niyo, nakalaan mo yan para sa anak niyo nag-aaral. Kasi po yung budget po na ito, bawat isa piso, inutang po namin sa dinar. Tapos, pag yun po inangat ng dinar sa amin, saka po babayaran yung plastic. Apo, ilan po lahat yan? Mahigit po 200. 200. Magkano yan ate? O, accounting, anong kukunin mo ate? Ano po, nag-accountancy po ako ngayon. Accountancy. Ano po. O, magkano compute? Ano po yung isa po niyan sa 200 piraso po. Yung isang piraso po, pag nabibenta namin, ano po sa Bali, magkano yan? ano po, 1,000. Ayan po. 2,000 lang ba? Kala ko 20,000. Hindi. Tama yung sinabi niya. Balik po ang presyo. Balit lang yung kita pero talagang Natyagaan lang po kasi yan ang talagang nalalaman ko legal na paraan na kailangan magsikap ka, magpakapawis ka. para umaiyak dun sa ano. Totoo po yun, ako nga po lagi ng tao na ang inaano ko ako. Kung gaano ko mag-alaga ng pamilya, ganun din po sa halaman ang ginagawa ko. Kasi yung pong halaman, yun din po ang pantok po sa pamilya ko. Parang tutulo yung luha ko. So, yan po talaga ang halaman. Kahit mahirap, basta legal. Yun yung nagustuhan ko. Kahit mahirap, basta O hindi. legal. Parang dadalo yung luha ko. Ano naman masasabi nyo tayo doon sa mga, kahit makasakit sila ng damdamin ng ibang tao, kumita lang sila. Hindi po kasing nakakasakit ang damdamin nila, mga makasarili po yun. Puro lagi sarili lang iniisip nila, hindi nila iniisip yung kalagayan ng ibang tao. Kalagayan ng katutubo, kalagayan ng kamag-anak ng katutubo. Hindi nila iniisip yun. Basta ang mahalaga sa kanila, kung ano ibigay sa kanila, kahit makasagasa sila, yun ang tinatanggap nila. Ginagawa pa nga nilang manira ng kapwa nila para lang dumami yung para sa kanila. Gano'n nyo kamahal yung asawa niyo? Hanggang pagdulo ng ating buhay. Yung tanong ko no? Hindi, ito yung pinakamahalaga sa lahat ng mga tanong ka. Gano'n nyo kamahal yung asawa niyo? Isa pang tanong. Hanggang ako yung hihinga, mahal ko yung asawa ko. Yung gusto kong marinig ko. Yung mga anak nyo, kahit di ko na itanong. Kasi sabi nyo nga, nakalaan lang yan sa pag-aaral niya. Ibig sabihin, nandun yung buong suporta. Grabe. Proud ko yun tayo. Kami lahat yung mga magulang gaya nyo, no? Kaya po nagpapasalamat talaga ako na super blessed ko po na May ganyan kamahal. opo. Tapos nagkakaroon naman po kami ng mga problema. Sama-sama din talaga namin hinaharap po. Yung nagpapasalamat po ako kasi parang blessed po ni Lord na mapunta ako dito sa pamilya. May multo. Hindi ko kasi maluloko sa problema ng tao lang. Kasi ang problema ng pamilya. Lalo-lalo na ama muna ako ng lulutas dahil mag-uusap-usap ang pamilya. Sinabi ko Hindi lang magkakasagal sa bawang problema. Kasi walang papasok sa'yo pag may problema ka. Buti na lang nakasalubong ko si nanay kanina, tsaka si ate. Hindi pa uwi na kami nun eh. At least ito bago kami umuwi, ang saya lang sa puso ko nakilala kita. Buti na lang, nakasalubong ko kayo. Kaya nga ito nga yung isip namin dahil sabi ko, ang anak ko na ito, maganda yung isip, maganda nga na sana ituloy-tuloy lang. Ito po tanong ko, ano pong may tutulong ka sa anak niyo? Sa akin po, pamilya namin talaga. Kung ano rin nila, kasi mahirap na ako rin ang sa totoo lang, sa desisyon ng aming pamilya, nag-uusap-usap din kami kung ano ng misis to, ano rin ang ng anak. At rin, kung ano namin hindi kayo. Hindi ba, wait lang po. Mahirap din naman yung... Hindi, naiintindihan ko. Kay ate, siyang kumbaga naiya kasi siya. Si ate ang tatanungin ko. Kasi si tatay parang naiya. Kung ikaw ang tatanungin ko, ate Sheraming, anong may tutulong ko sa pag-aaral mo? Sir, siguro po yung
doon po kasi kaano lang din po ako ng bahay po. Doon sa malapit lang sa school. Yan po, yung pang-araw, ano po sa pang-araw-araw. Pang-baon, pang-usahin. Gusto ko malaman, magkano yung renta doon? Ano po, yung renta po doon, kasama po yung, ano po yung ilaw, yung tubig po. Ano, yung kasama na po yung dalawa. 3,000. Tapos ano parang din po, ilaw tubig. Ano di, parang bed station. Parang hindi po siya as in na ako lang talaga sa ano, may mga ilaw tubig. Maliban kay papa at mama mo, sino pa yung nakakatulong sa'yo sa pag-aaral mo? Sila lang. Parang nag-isip pa kung meron sa kuya, ate niyo eh. Pamilya na po yun. Yung isa ko po kasi kuya, nag-aaral pa lang. Pang-apat pa lang nag-aaral. Parang pares po kami tayo. Sinundan po niya nag-aaral din sa Ginulog. Ngayon, nahinto po sa katapusan po ang gusto po nung kapatid. Siya muna ang ano, wag muna po sabay. Nagsakripisyo yung anak kong sinundan niya lalaki. Tumigil muna. Ano yan, third year college na ngayon eh. Tumigil muna kasi siya gusto makatapos muna. Pero sabi naman niya, may pangarap siya na baka raw sa January magsinulat siya. Kasi sayang daw, third year na siya eh. Ginabi na pala tayo, hindi ko na malayan. Napasarap yung kwentuhan natin. Nasarap kausap nila. Kaya sa amin o kasing pamilya, yung kahit yung anak kong lalaki ala rito, naunawaan din niya kalagayan ng paghirap kami talaga mag-asawa, tala na kami halos na iano sa pag-aaral. Matigil muna ako sisira muna, inaralin natin. Pag makaluwag-luwag tayo, saka na lang ako sasabi ulit. Total, college naman ako, pwedeng susunod. Kulang kami sa talaga tapos sa kapis. Nabin tayo, pero hindi ko na malayan kasi nabi na kami. Ano lang, ang sarap lang kasing kausap yung mga ganitong tao na alam mo yun, yung mapupulot ng aral. May pangarap yun. Na lang walang kakayanan. Pero sabi naman nga daw po, hindi naman daw ang mangarap. Kaya huwag lang titigil sa pangarap. Tama na. Kaya pera yung kapatid mo nagsakripisyo. Sige na, ano tay? Sakripisyo kapatid mo, third year college, hindi nag-aaral. Sana. Bakit para kayo kung pag-aaral. Ano, nanyak si tatay. Anong masasagot mo doon? Ay, nanyak si tatay. Sa akin, hindi ko na lang po aalayin, pero sasamahan ko po talaga ng gawa, tiyaga na, at saka papalagahan ko po yung tiwala na hindi po nila sa akin. At saka yung chance po. Tama. Kaya ate, naku, pagbutihan mo yung pag-aaral mo. Gusto kong matulungan si ate sa amin. Ate, gusto kong ipagkaloob sa iyo ito. Ate, ang dagdag sa panggastos. Salamat po, sir. Welcome. Maraming salamat po. Kasi, ano po, parang ngayon ko lang din po kayo nakilala. Tapos, binigyan niyo rin po ako ng pagkakataon na, ano po, na matulungan niyo po. Thank you po, sir. Napayakap si ate. Hindi, alam mo kung bakit. Nung nabanggit mo na, ba't mo tinuturuan yung mga bata? Kasi ngayon nandun yung pagmamahal. Ramdam ko yung pagmamahal, yung malasakit mo sa mga kabataan. Yun yung ano sa akin. Yung puso niya. Sabi nga po niya sa akin, sir, Andyan pa rin yung puso niya. nung magpasukan niya po, sir, pumunta na po siya doon dahil kailangan na niya mag face to face. Pag tumatawag sa akin, umiyak. Hindi na, mama, ako init na dito. Sa panibagong buhay na aking tinutugpa. Hinahanap-hanap ko, mama, yung pagtuturo ko dun sa mga maliliit na bata. Yung pag-araw ng Biyernes, araw ng pagtuturo.
Nahanap ko yun, mama. Ako yung init na init, tinahanap ko sila. Alam mo yung ano, yung lahat na ginagawa mo na yan, yung lahat ng sakripisyo mo, yung paghihirap mo, lalong-lalo na yung pagmamahal mo sa mga magulang mo, kapatid mo. Hindi lang sila yung minamahal mo eh, pati yung mga katribo mo. You will be blessed beyond your expectation. Yun yung ano no. Yun yung napakagandang regalo ng ating Diyos na nakalaan sa'yo. Basta hindi nagbago yung laman ng puso mo, maniwala ka sa akin. You will be blessed beyond your expectation. Ang ano nga din po yung sa amin, yung lagi din sa amin, sinasabi din ng mga teacher namin, be humble. Parang kahit ano man yung dito sa bayan, natututunan mo yung natututo ka sa field na tingin mo. Pero wag mo parang ano lang, isipin mo pa rin na nakaapak ka ng penalty. So yun lang, may sinasabi si nanay. Ang masasabi ko lang po sa anak ko, basta mag-aral ka mo. At kung makatapos ka ng pag-aaral, bumalik ka dito sa bundok kung saan ka nagmula. At gamitin mo sa ating kapatid umagat ng iyong nalaman kabayanan. Makatulong ka lalo sa mga bata. At ako naman bilang magulang, kahit ako ay sakit na ganito, inipilit ko na pumayod, sumapang. Kahit ako'y maglako ng merienda, hindi ko po yun ikasiya kasi kailangan ko po yun dahil para sa aking mga anak na nag-aaral. Ako nga po, kung tutusin, may diabetes po ako, pero hindi ko po yun iniinda. Para sa akin, hindi ko iniisip na ako ay may diabetes o ako may sakit. Kasi ang iniisip ko po, ang nagpapalakas sa akin ay ang aking mga anak. Kung mamatay man ako balang araw, ang mahalaga, sila natulungan ko. Pero kailangan nating ingatan ng sarili natin. Yun din po yung lagi ko din sinasabi kay mama. Na huwag abusuin yung sarili niya. Na hindi po na naging maayos yung katawan niya po ngayon. Parang inaabuso niya. Na parang nasasobra na din po siya sa pagtitinda din. Kailangan yung maging malakas para sa kanila na yun. Sabi nga po niya, sir, nung bakasyon. Mama, mag-aaral pa po ba ako? Paano ka? Paano ka na? Kasi siya na nga po yung bunso. Paano ka na? Sabi ko, anak, ako nandito lang. Kahit magkasama tayo, kung oras ko na, oras ko na. Subukan mo mag-aral kasi, siyempre kung hindi ka mag-aaral, at ako'y ganitong may sakit, kung ako pala biglang mawala, ano yung kinabukasang naghihintay sa'yo? Grabe nung love niya sa inyo. Nandun talaga yung love nung ayaw niya bawat ako isa. iwanan. Itinulak ko lang talaga siya, anak, magpa-enroll ka, mag-aral ka, mas piliin mo mag-aral ka sa akin. Dahil sa akin, wala kang magandang kinabukasan. Dahil unang-una wala naman tayong pera, di pa kayang pag-aralin, mag-isa. Sabi ko, mas piliin mo anak, tiisin mo ako. Yung init nandyan lang, hindi ka mamamatay. Pero, yung makapag-aral ka, totoo lang po nung yan ay umalis. Nung siya'y papasok at mag-aaral, naghiwalay kami dyan. Umiiyak siya paalis, umiiyak akong naiwan. Para sabi ko nga, lalo na siguro anak, pag nag-abroad ka pala. Kung mag-a-abroad ka pala. Ganun mo kalab talaga si mama. Ako kasi, may yung magkasama kasi. Gabi. Nakwento ko nga po sa inyo na mula grade 5 ako nagkasakit na po. Parang ako na din po talaga yung kasama niya. Ako na po talaga nag-alaga sa kanya kahit higa siya, pinangahingaan siya ng loob na mamamatay na ako bukas. Parang ano din talaga, ano din namin talaga, tandem talaga kami na huwag kang mawawala ng pag-asa. Ganun, lagi na kami nagdarasal. Huwag magbago ate. Sa awa naman po ng Diyos, ang Panginoon, unti-unti naman po si mamang nagkakaroon po ng diferensya, pero hindi po kasi lala noon, mga 2016, 2017 po, 2018 na, so malala po talaga. Alas, nakahiga na lang po talaga siya sa Buti nga po ngayon, kakapagtrabaho na ako ng Hindi po talaga siya nag-ano. Dati po talaga ako nagkasakit. Kala ko nga mamamatay na ako, pero sabi ko nga mabuti talaga ang Diyos kasi isipin mo sa 5 taon kong pagkakasakit nito.
nakarecover pa rin ako kahit pa paano. Kahit na lang sabihin, ang kalahati ng buhay ko yung nakadepende na sa gamot. Yung mahalaga, buhay. Tapos sabi niyo nga yung masuportahan nung siya. Yung pangarap ko, sabi ko nga po kay Lord, bago mo ako kukunin. Sana yung mga anak ko, makita ko na kaya na nilang tumayo sa sariling paa, kaya na nilang mabuhay na mag-isa. Kasi parang hindi matatahimik ang kaluluwa ko kung may kaluluwa man ang tao. Kung ang aking mga anak ay maiiwan ko na wala sa baag na kalagayan. Ganun yung kalat talaga yung isa't isa. Sana lahat ng mga magulang at anak, ganito yung ano nila. Ako po yung nakahandang magtiis kahit malayo ang aking mga anak. Basta para sa ikabubuti. Yan na. Kasi yun yung tunay na pagmamahal eh. Yung magtiis ka para sa kinabukasan. Sacrifice is love. Thank you sa kwento ng buhay mo. Marami akong natutunan. Tapos yung mga nakapanood. Yung pinaka-importante doon sa natutunan ko. Ano man ang kalagayan ng buhay, may sakit man, o gaano man kahirap, yung pagsuporta ng magulang mo sa'yo. Kaya huwag mo sasayangin yung pagkakataon, yung pagmamahal ng mga magulang mo, okay? Paggalabin mo pa yung pangarap. Hindi ito yung una't huli natin pagkikita. Magkikita pa tayo. Isang group hug. Hindi po yung gano'n. Yan.